6.522 billion pesos. Ito ang revenue o kinita ng pinakamayamang munisipalidad sa Pilipinas ngayong taon. Ito ay ayon sa inilabas na ulat ng COA para sa taong 2022. Sa videong ito, itatampok natin ang 10 pinakamayamang munisipalidad sa bansa. Wow! Number 10, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito ay isang first-class municipality ng Ilocos Sur. Ayon sa 2020 census, ang populasyon nito ay aabot sa 41,366. Ito ay kilala dahil sa kanilang napakasarap na tuna empanada at masayang tuna festival. Dito matatagpuan ang napakagandang Kagutungan Falls. Ayon sa COA, ang income ng Santa Cruz, Ilocos Sur ay umabot sa 3.212 billion pesos. Number 9, Santa Maria, Ilocos Sur. Sa bayang ito matatagpuan ang simbahan ng Our Lady of Assumption na idineklara bilang UNESCO World Heritage Site. Nandito rin ang Pinsal Falls na tinaguri ang pinakamalawak at ingranding waterfall sa buong Ilocos region. Dito matitikman ang napakasarap nilang produkto na balikutsa. Ayon sa COA, ang Santa Maria, Ilocos Sur ay may revenue na 3.267 billion pesos. Number 8, Binangunan, Rizal. Pangunahing nagdadala ng pera sa Binangunan ay ang iba't ibang industriya tulad ng paggawaan ng bakal, mga produktong gawa sa kawayan at Binangunan Fishport. Sa bayang ito matatagpuan ang Mount Tagapu Nature Park, Estridge Golf Club at Talim Island. Ayon sa COA, ang Binangunan ay may revenue na aabot sa 3.489 billion pesos. Number 7, Taytay, Rizal. Kuha tayo nito, kuha rin tayo nito. Ang Taytay, Rizal ay isang first-class municipality na tinaguri ang Garments Capital of the Philippines. Sa Taytay, Rizal mo makikita ang Hamaka Festival. Sa Taytay mo rin makikita ang napakaraming multinational companies tulad ng SM Prime Holdings, Pure Gold, Prince Club Incorporated at marami pang iba. Ayon sa COA, ang Taytay, Rizal ay nakapagtala ng 3.670 billion pesos na revenue. Number 6, Cainta, Rizal. Ito ay isang first-class municipality sa probinsya ng Rizal. Ayon sa 2020 census, ito ay may populasyong aabot sa 376,933 katao. Ang Cainta ang nagsisilbing bukhanang daanan ng kabuuan ng lalawigan ng Rizal at isa sa urbanisadong bayan ng Rizal dahil sa kalapitan nito sa Maynila. Ang bayang ito ay kilala dahil sa masarap nilang produkto, ang bibingka. Ayon sa COA, ang Cainta ay may net revenue na aabot sa 3.766 billion pesos. Number 5, Cabuyao, Ilocos Sur. Agrikultura ang pangunahing industriya sa bayang ito. Ang kanilang pangunahing produkto ay palay, tabako, kamatis, sibuyas at mais. Dahil binabaybay nito ang South China Sea, malaking industriya dito ang pangingisda. Ayon sa COA, ito ay may revenue na abot sa 3.805 billion pesos. Number 4, Caluya, Antique. Ito ay isang island municipality sa probinsya ng Antique at isa sa mga pangunahing industriya dito ay ang pagmimina. Ito ang pangunahing nagbibigay sa Caluya, Antique ng malaking kita. Ayon sa report ng COA, ang bayang ito ay nakapagtala ng 3.822 billion pesos na revenue para sa taong 2022. Number 3, Silang, Cavite. Ito ay isa sa mga pinakamatandang bayan sa Cavite. Ito ay tinatag noong 1571. Idineklara itong first-class municipality noong 1997. Makikita sa bayang ito ang Baliti Falls, Shambhala Island, Perlas ng Silang, Bungad Biluso Island, at Our Lady of Candelaria Parish Church. Ayon sa ulat ng COA, ang Silang ay may revenue na aabot sa 4.454 billion pesos. Number 2, Limay, Bataan. Ang bayan ng Limay, Bataan ay binubuo ng 12 barangay. Ayon sa 2020 census, ito ay may populasyon na abot sa 78,272 katao. Katapat ng Limay, Bataan sa Manila Bay ang lungsod ng Maynila. Dito matatagpuan ang mahalagang infrastruktura sa negosyo tulad ng Limay Public Market at Slaughterhouse, Bataan Limay Refinery Projects, 140 megawatt power plant, Petron Expansion Project at Port of Limay. Ayon sa COA, ang Limay ay may revenue na aabot sa 5.791 billion pesos.
At ang ating numero 1, Carmona, Cavite. Ang Carmona ay isang first-class municipality na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Cavite. Ang Carmona ay isang industrial na komunidad na ipinagmamalaki ang sarili bilang tanging bayan sa Pilipinas na nagbibigay sa mga residente nito ng pagkakataong magbungkal ng communal agricultural land sa loob ng 3 taon na walang anumang pananagutan sa pananalapi sa pamamagitan ng kanilang sorteyo ng bukid. Ang Carmona ay kilala bilang paggawaan ng itak o cutlery. Ayon sa COA, ang Carmona ay may revenue na aabot sa 6.522 billion pesos. What? Grabe naman yan. Ngayon alam na natin ang 10 pinakamayamang munisipalidad sa bansa. Kumustahin naman natin ang economic status ng bayan ninyo. Pasok ba sila sa listahan ng COA? Aabangan namin ang comment mo.